May problema po. Si Madam kasama si Sir, tumakas po sila. Ma, saan niyo dadalhin si Papa? Luna Cove. Manuel, 30 taon na. Sa Luna Cove ka lang na-propose sa akin. Ngayon, ika-30th anniversary natin. Gusto kitang dalhin doon. Kuya, nagbabaya lang ako. Si Mama, isinama si Papa sa Luna Cove. Andrea, kalma lang. Okay lang yan. Nasa Luna Cove ako ngayon, nag-i-inspect. Aalagaan ko si Mama at Papa. Mabuti naman. Magbabakasyon sa Luna Cove ang parents ko. Asikasuhin mo sila. Best tour guide at service. Huwag mo hayaang mapahiya sila. Boss Reyes, asyahan niyo po. Ang tour guide po natin ngayon ay girlfriend ko po. Siya po ang 5-time gold medal tour guide ng kumpanya. Sa kanya na po ang mag-asawa. Siguradong walang problema. Basta't alagaan niyo ang parents ko. Siguradong ma-promote at tataasan ang sahod niya. Wow! Salamat po, Boss Reyes! Salamat po! Hello, welcome po. Humana po ng pwesto. Hello? Promotion at race! Ang galing! Sa wakas, makakatakas na ako sa mga cheat la tour at makakapunta na ako sa headquarters para nakasama ka. Itong mga pulubi, ang makasama sila, hindi ko na kaya. Pero paalala lang ha, ang parents ni Boss Reyes, alagaan mo. Walang palya ha? Maliwanag? Ako nang bahala. Nakita ko na sila. Napakaganda ng suot niyo at ang elegante niyo. Kayo po siguro ang mga magulang ni Boss Reyes, di ba? Parents ni Boss Reyes. Malika. Hello po. Ako po ang tour guide ninyo. Ako po si Maricel. Para po sa inyo, handa na po ang luxury tour package at VIP seats. Eddie, magturo ka na. Dito po. Ako na po. Ang galing ng serbisyo! Mr. Guide, pakikuha po ang wheelchair ng asawa ko. Pasok po. Okay lang, baka di niya narinig. Kami na lang. Ma'am, ito po ang regalo nyo. May 2 pulubi sa likod. Wala silang mababahong alahas. Pati yung bag nila, hindi kilalang brand. Bigyan mo na lang sila ng snacks para umalis. Aalagaan ko ang VIP. Heto, humanap na kayo ng pwesto. Huwag kayong humarang. Pasensya po. Ako na po. Salamat po! Dito po. Salamat po. Manuel. Hawakan mo. Hello? Ma? Okay lang ba ang biyahe? Kamusta ang tour guide? Okay lang, Antonio. Yung tour guide, okay naman. Mabuti naman. Tawagan niyo ako kung may kailangan. Yung Brenda at Hughes ko! Oh no! Hey, ma'am! Sorry po. Anong ginawa nyo? Tabi. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Dinji ka ba? Matanda. Binubugbog mo siya!
Hindi ba't sinabi ko na huwag kayong mang-abala? Alam niyo ba kung sinong nilalabanan niyo? Mag-sorry ka na kay madam! Mag-sorry ka na kay madam! Pasensya na po. May Alzheimer po ang asawa ko. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Kung may sakit, manatili sa bahay. Huwag kayong mang-abala. Magkano? 10,000. 10,000. Ilang daan lang yung sapatos na yan. Ilang daan lang? Mga mahihirap talaga. Wala talagang alam. Alam mo ba kung sino ang ilalabanan mo? Ang sapatos niya, 10,000 ang singil sa'yo. Pinagbigyan ka na nga. Ang sapatos na yan may dumi lang na gatas. Hindi naman nasira. Bigla ka nalang magsabi ng 10,000? Halatang paniningil yan. Paniningil. Paniningil. Ako ang masusunod. Kung ayaw niyong magbayad, lumayas kayo. Ikaw? Anong ikaw? Magbayad ka o bumaba ka? Pumili ka. Magbayad na kayo! Haya na. Nagbakasyon lang kami para mag-relax. Huwag na lang makipagtalo. Babayaran ko ang paglilinis ng sapatos. Pero pag nagmamalabis ka, Asa, Asa! ito lang ang kaya kong ibayad. Ikaw! Alis na. Upo na kayo. Mag-seatbelt na. Tabi! Sir, man, Akin na yan! malas. Man, sir, Anong klaseng tour to? Men, sir, walang modo! Kalma lang po, kalma lang. Sorry po. Hinding-hindi ko hahayaang may humadlang sa promotion ko. Mga hampas lupa. Magbabayad kayo. Tingnan ng oras. Dapat nasa lugar na sila. Kumusta na kaya sila? Hi, Boss Reyes. Huwag po kayong mag-alala. Ang girlfriend ko, siguradong alagaan niya silang mabuti. Nandito na tayo sa Pasalubong Shop. Bumabalik po kayo. Nagsilip-silip po kayo. Mga lola at lola, mga po, dito po lahat po ay pasalubong galing sa Luna Cove. Siguradong dekalidad at abonado. Pwede po kayong magmasid-masid. Para sa pamilya nyo, halika, silipin nyo lang. Para sa mga kaibigan nyo, halika! Bagay na bagay po sa lahat. Ito po ang specialty natin, Jade. Mas malino pa sa Jade. Pricing lang. Ito pong Bucelas. Ang health supplements po namin, 1 million lang. Puro Lingjay at Ginseng. Hindi pa rin maganda. Siguradong mabubuhay kayo hanggang 99. Ito. Halika, silipin nyo lang. Doon po tayo. Halika! Silipin nyo lang. Uy, bakit hindi kayo bumibili? Ang mga gamit dito, hindi namin kailangan. Salamat. Bumibili ang lahat, pero kayo hindi. Hindi kayo nakikisama. Pero ang mga yan, hindi naman ganyan kamahal. Pinipilit nyo kaming bumili. Sinong nagsasabing pinipilit? Huwag mag-travel kung walang pera. Pinakain ko kayo, sinakay sa kotse ko. Anong masama kung bumili kayo? Nung nag-enroll kami sa tour, nabayaran na namin ang lahat ng bayarin. Wala kaming utang sa inyo. At matagal na, ang Prime Rice Corporation ay may patakaran na bawal sa mga tour nila ang mandatory na pagbili. Anong pinagsasabi nyo? Para to sa inyong lahat. Di nyo kaya. Anong kinalaman ng Prime Rice dito? Ilang taon na akong gold medal tour guide. Sino ka ba? Benepisyo? Yung health supplement, may ₱1,000 lang ang puhunan. Binibenta nyo pa ng 150,000. At yung pulseras, artificial lang. ₱10,000 lang. Binibenta nyo pa ng ₱500,000. Simula ngayon, hindi ka na magiging top tour guide. Ganun pala! Ang sama mo! Huwag kang mag-imbento. Ang mga gamit namin, Sinuri na ng mga eksperto. may certification. Hay, gusto ko pa naman sanang bumili. Nakakainis. Tour Guide Maricel, dalhin niyo na kami sa susunod na lugar. Huwag na tayong bumalik dito. Ma'am, sir. Ate, anong nangyari? Wala tayong benta. Nakakainis ang mga yun. Nakakainis. Tara na. Sa susunod, magdadala ako ng mas magagandang customer. Ma'am, pasensya na po talaga. Sa susunod, nadalhin ko po kayo sa mas magandang lugar. Sige po. Wiset!
Wala akong benta. At nakauwi ko pang Reyes Couple. Magbabayad tayo! Nandito na tayo sa Luna Bay Farmhouse. Kunin niyo na ang mga room card niyo. Sige, salamat. Dito po. Salamat, ha? Sa wakas, makakapahinga na. Tara. Sir, ma'am, heto po ang room card na yo. Inayos ko na po para sa inyo ang pinakamatahimik at pinakamaluxurious na VIP suite. Sana po mag-enjoy kayo. Ha? Dito po. Tara po. Dahan-dahan po. Tour guide. Ate, paano sila? Tour guide. Yung room card po namin. Kayo? Pasensya na. Wala kayong room card. Wala kami room card. Kung ganoon kami ng asawa ko, saan natutulog? Sa lobby. Anong ibig mong sabihin? May kwarto ang lahat. Bakit kami sa lobby matutulog? Ang paglalakbay ay para gumastos. Hindi lang kayo bumili, pinang-udyok nyo pa ang lahat na sumabay sa inyo. Paano kami kikita? Dahil sa'yo, malaking pera ang nawala sa akin. At nakaaway mo pa ang taong di dapat kaawayin. At may gana ka pang humingi ng kwarto? Maghapon kaming naglakbay. Napakapagod na kami. Kailangan na naming mapahinga. Gusto nyo ng kwarto, no? Sige. Nakita niyo tong mga Lucky Charm? 5,000 isa. $2 lang yan. Sa labas yan. Tito, 5,000! Bumili ka o hindi? Sige, bibiliin ko. Isa? Sinong nagsabi na isa lang? Bumili ka ng 10. Paano loko to? Magbayad ka sa lobby ka matulog. Pumili ka! Hindi kayo bagay maging tour guide. Aalis na kami! Ibalik niyo ang ID namin! Halis kayo? Hasa? Dahil sa inyo, nakaaway ko ang tao di dapat tawayin. Buti nga sa inyo. Pinahama niyo ako sa maling tao. Buti nga sa inyo. Ibalik mo ID ko! Tabi! Cecilia! Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang saktan! Hayop tong matanda ka? Pinunit mo ang damit ko. Alam mo ba ang damit na to? Ang mahal nito. Kaya mo bang bayaran? Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang galawin. Yung damit mo, babayaran namin. Bayaran? Kayong dalawang matanda, kahit pagsamahin nyo pa, mas mahal pa rin ang damit ko. Anong ipambabayad nyo? Huwag mong galawin si Manuel. Huwag mo siyang galawin. Jenny, pikilan mo siya! Cecilia! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Manuel! Manuel! Itawan mo ako! Matandang to! Kanina, itong kamay mo ang pumunit sa damit ko, no? Huwag mo siyang galawin. Kilala mo ba kami? Sa ginagawa mo, pagsisisihan mo to. Pagsisihan? Kayong dalawa pulube, ano pagsisisihan ko? Higil! Si Antonio Reyes! Ang boss nyo! Anak namin! Ano? Kayo ang magulang ni Boss Reyes? Ate Maricel, anong gagawin? Kung di lang, dahil kay Sir Reyes at kay Mrs. Reyes ay naimbitahan ko na sa isang luxury suite, baka naniwala pa ako sa inyo. Ang Reyes family, ang pinakamalaking pamilya sa bansa. Si Boss Reyes, sa murang edad, ay naging pinakamayaman sa bansa.
Ang mga magulang niya, sigurado mga bigatin din. Pero kayong dalawa, isa'y baliw, isa'y pulube. At nagpapanggap pang magulang niya? Imposible. Nagkakamali kayo. Kami ang... Ang tatang mo pa! Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon para kay Boss Reyes. Bitawan mo siya! Matandang to! Sinaktan mo ko! Manuel. Manuel! Gusto mo tong litrato? Ako nang bahala. Huwag! Ito ang parusa sa paggawa sa akin ng masama. Anong ginagawa niyo? Ibalik mo! Anak ng pulubi. Pulubi pa rin. Sa itsura mong yan, nagpapanggap ka pang si Sir Reyes? Mananagot ka! Ginawa mo! Mananagot? Tingnan natin kung kayong dalawang pulubi ay may magagawa sa akin. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sir Reyes, ito ay de kalidad na tsokolate. Regalo ko sa'yo. Tiger! Kainin mo yan! Kainin mo! Mananagot tayo! Nasa unahan na. Kainin mo yan! Mananagot tayo! Tiger! Dito po. Bakit po? Ano po yun? Secretary Garcia, bakit parang may umiiyak? Yung boses, parang nanay ko? Imposible. Sina si Reyes at Mrs. Reyes ay nasa VIP suite na papahinga. Doon ay ordinaryong area lang. Napala, Boss Reyes, mag-uumpisa na ang meeting. Siguradong nag-aantay na si Mr. Lim. Tara na po. Imahinasyon ko lang kaya? Tito po. Kita mo na? Ito ang parusa sa paggawa ng masama sa mga magulang ni Boss Reyes. Ang totoong may kasalanan sa kanila ay kayo! Kalokohan! Sina Mr. at Mrs. Reyes ay inayos ko ng mapahinga sa luxury suite. At kayong dalawang pulube, laging sinisira ang diskarte ko at pinapahiya ako sa harap nila. Kung hindi, si Boss Reyes matagal na sana akong napromote at binigyan ng raise. Kasalanan niyo to lahat! Tawag ng ambulansya! Tawag ng ambulansya! Maricel, mapapahamak tayo nito. Ano ginagawa niyo? Pakiusap! Iligtas niyo siya! Iligtas niyo siya! Ang hingay niyo! Alis! Hara, mapalami ka.
Kuya, di ba nagre-reply si Mama? Patay din ang phone niya. Nakuha mo na ba sila? Sigurado ka bang nasa VIP sila? Hello? Ang numero na tinawagan ay patay. Hahaha, tingnan mo siya sa tubig. Ang hirap niyang lumangoy. Parang tutle, no? Bitawan mo ko! Tulong! Manuel, umahon ka. Matandang to! Tinulak mo ko? Oo! Huwag nagkakan mo! Tama na, Maricel. Tigilan mo na. Manuel! Grace, pinipigilan mo ko? Jenny, itulak mo rin siya sa tubig. Huwag! Mga demonyo kayo. May araw din kayo. Matandang to! Minamaliit mo ho? Pakita ko sa'yo kung sinong unang babagsak. Bitawan niyo siya! Hahaha. Oh, ano? Masarap ba sa tubig? Magsisisi ka. Matapang ka pa, ha? Buti nga. Tigil! Anong ginagawa niyo? Antonio! Mr. Lim. Pasensya na. Nalita ko. Tuloy natin ang usapan. Halika, pasok. Ano ginagawa ninyo? Ang ingay ninyo! Gusto niyo bang guluhin ang usapan ni na Boss Reyes at Mr. Lim? Diyos ko! Anong nangyayari? Ramon, bakit ka nandito? Sina Boss Reyes at Mr. Lim nag-uusap sa kabilang villa. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit ang ingay ninyo? Nasa kabilang villa si Boss Reyes. Lagot! Kasalanan to ng dalawang to! Di ba sinabi ko sa'yo na alagaan mo ang Reyes couple? Ganito ba ang pag-aalaga mo? Cecilia! Anong sinasabi mo? Tigil! Ang anak namin, ang boss ninyo, si Antonio Reyes! Ngayong alam nyo na kung sino kami, bilisan nyo. Dalhin nyo sa ospital ang asawa ko. Bago pa huli, para maitama ang pagkakamali ninyo. Imposible! Ang lakas ng loob nyo. Nandito ang madam. Nagpapanggap ka pa? Anong sinasabi mo?
Kahit di ko pa nakita ang mga magulang ni Boss Reyes. Pero imposible na kayong mga pulubi. Oh! Naku, sir, madam, pasensya na po, nagtagal po ako. Anong tao mo sa kanila? Tumahimik ka! Sir, madam, si Boss Reyes po ay laging nag-aalala sa inyo. Nga pala, ito po, isang maliit na regalo ko po. Galing po sa kumpanya namin. Halagang $300,000, isang luxury cruise voucher. Sana po ay tanggapin ninyo. Ang sweet ninyo. Sige, tatanggapin ko na. Hi. Sa harap niya, pupurihin kita. Hey! Sabi ko na nga ba, di ako magkakamali. Sir, madam, itong dalawang matanda, nagpapanggap po silang kayo kanina. Talaga? Opo, pero pinagbantaan ko na po sila at sinabihan ng mabuti. Kaya po, yung pag-promote at pagtaas ng sahod, yun nga. Promosyon at dagdag sahod? Asa ka. Hanggat nandito ako, hindi ka makakakuha niyan. Batandang to! Ni magdala ng sapatos ni Mrs. Reyes, hindi ka karapat-dapat. At itong tanda na to, nagpapanggap pang tatay ni Boss Reyes, ha? Akala niyo ba lahat tangga? Tama! Sino ba si Sir Reyes? Nagsimula siya sa wala at magtayo ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang business legend. Ang panganay, si Antonio Reyes, sa murang edad pa lang, naging pinakamayaman sa bansa. Ang pangalawa naman, isang world-famous baseball coach. Ang bunso naman, isang rising star sa music. Sino ba kayong dalawa? Ang mga anak nyo, mga walang kwenta. Madam, ano po sa tingin nyo sa dalawang matandang to? Sabihin nyo lang po. Hay, itapo na lang siya at yung tanda na yan. Huwag sirain ang masayang araw natin. Oo nga. Sige po. Ako na po ang bahala sa kanila para hindi masira ang araw nyo. Anong gagawin mo? Siyempre, kayong dalawa, papatulan ko, tapos itatapon palabas. Manuel, nasaktan ka ba? Nakita niyo na ba ang sitwasyon? Walang tutulong sa inyo rito. Huwag na kayong mangarap. Ang sama ninyo. May karma kayo. Aba, itong matanda. Pinagtatanggol pa ang asawa mo? Hindi mo ba alam kung sino ka? Itong buong isla, teritoryo ko to. Sa teritoryo ko pa, gagalitin niyo ang girlfriend ko? Gusto niyo nang mamatay? Paano niyo nagawa ito sa isang may sakit? Oh, ano ngayon? Kasalanan nyo mga matanda na nakaharang kayo at nakakainis. Jenny, itong dalawang matanda, ayusin mo na para hindi maapektuhan ng mood ni Sir at Madam. Pitawa! Pitawa! Anong ginagawa nyo? Pitawa! Walang kwenta. Ni isang lumpo, di mo maayos. Tumabi! Manuel! Parang awan nyo na. Tulungan nyo siya. Iligtas nyo siya. Parang awan nyo na. Binangga nyo ang Reyes couple. Sinong magliligtas sa inyo? Manuel! Gamot! Nasaan ang gamot? Tis ka lang. Gagaling ka sa gamot.
Pakiusap, ibalik mo ang gamot. Gusto mo? Sige, lumuhod ka. Magpakumbaba ka. Pasayahin mo ko. Baka ibabalik ko sa'yo. Luluhod ka o hindi? Maikli ang pasensya ko. Luluho na. Luluho na, okay na? Tapanong ka pa sumunod. Hito ang napapala nang sumasagot sa magulang ni Boss Reyes. Pakiusap, ibalik mo ang gamot. Mahal. Hindi ba't lumalaki na ang gulo? Ito. Hindi yan, Peke. Matandang to. Tumahimik. Tosan sang di bong tolya. Ayaw mo na? Sapat na yan para bayaran ang mga utang mo sa sugal. At makakapagwaldas ka pa. Kapag nabuking tayo ngayon, tapos na tayo. Pero, paano kung tunay na magulang ni Boss Reyes sila? Wala yan. Wala. Isipin mo. Ang tatay ng CEO ng Prime Rice Corp, paano magiging tanga? Nagsasakay pa ng mura at ang pangit ng suot. Huwag ka nang mag-isip pa. Ginawa ko ng sinabi mo. Ibalik mo ng gamot. Well, hindi na pwedeng maghintay. Hindi na kaya ni Mrs. Reyes. Nagpapanggap na siyang may sakit. Kung di lang namin alam na mga manluloko kayo, naniwala na sana kami. Ano? Pinapanggap mo ang asawa mo para man lamang? Hindi ako nagsisinungaling. Kailangan talaga ni Manuel ang gamot na to. Ibalik mo na sa akin, pakiusap. Usapan na. Direkta ka, Boss Reyes. Magandang samahan sana para sa ating tagumpay. Magandang samahan. Bakit di pa rin tumitigil ang ingay? Ano bang ginagawa ni Ramon Garcia? Titingnan ko. Mr. Lim, sandali lang. Titingnan ko lang. Sige, Boss Reyes. Di po ako nagsisinungaling. Kami po talaga ang magulang ni Antonio. Ang asawa ko po, kailangan niya to. Patay na siya. Ramon, tingnan mo. Itong dalawang matanda, nagpapanggap pa rin. Hindi talaga sila titigil. Kung ganon, anong gusto niyo sa akin? Ganito na lang, dilaan mo tong sapatos ko. At ibabalik ko ang gamot sa'yo. Hagawin mo pa to? Sige. Huwa! Huwa! Huwag. Huwag. Matanda ka! Sinaktan mo ko? Gusto mong mamatay? Tingnan natin ngayon kung mas matigas ang buto mo o ang paluko. Tigil! Anong ginagawa nyo? Antonio! Boss Reyes, bakit po kayo naparito? Sino yan? Boss Reyes, buti dumating na po kayo. Ang dumi mo! Halika, maglinis ka. Huwag kang manggulo rito. Tara na.
Lahat, tumigil na kayo! Alis na! Umuwi na kayo! Boss Reyes, yan po, isang matandang may sakit. May problema po. Nagwawala po siya kanina. Pinaghirapan po namin na pigilan siya. Handa na po kaming dalhin siya sa ospital. Kahit pasyente, hindi dapat minamaltrato. Hindi pwedeng kumalat na ang Prime Rice Corporation ay nang aapi ng mahihina. Opo. Tama po kayo, Boss Reyes. Bulakayin po, tiyak po na mag-iingat kami. Boss Reyes. Boss Reyes. Ang gulo po rito. Ay, ayos na. Hatid ko na po kayo. Tandaan nyo, huwag niyong apihin ang matatanda. Opo. Boss Reyes, itong gulo po rito. Ayos na po. Gabi na po. Pagod na po kayo. Magpahinga na po kayo sa hotel. Tandaan nyo to. Respeto sa matatanda. Opo. Ingat po, Boss Reyes. Antonio, tulungan mo ko. Anong problema, Boss Reyes? Dito. Isa ka lang sa lot na babaeng wala kwenta. Matandang bruha. Gusto mo pa bang isumbong ako kay Boss Reyes? Alam mo ba, namuntik mong silayin ng career ko at ang pagkakataon na ma-promote at magka-raise sa akin ni Boss Reyes. Hayop ka. Ngayon, hindi ka na makakapagsalita. Huwag kang magmakaawa. Huli na. Jenny, kuha ka ng basahan. Tatakpan ko ang baho niyang bibig. Lintik ka! Malapit ka na maging basurang, hindi na makakapagsalita. Anong problema, Boss Reyes? May problema po ba? Kamukhang kamukha yung boses ng matanda. Bakit kamukha ng nanay ko? Yung paglalakbay ng parents ko. Kumusta na? Tawagan mo sila. Sige. Hello? Yung kay Mrs. Reyes po at kay Sir Reyes, kumusta na po sila? Walang problema po. Sino Sir Reyes at Mrs. Reyes? Ayos na po sila. Pinapaghanda ko na po sa kusina ng pinakamahusay na hapunan. Asahan niyo po, masisiyahan sila sa pagkain at sa kanilang bakasyon. Oh, Boss Reyes. Sabi ko na, asahan nyo, ayos na ayos. Magaling. Wala yon, Boss Reyes. Yan po, tungkulin ko lang po. Antonio. Tumahimik! Tumahimik! Anong tunog yun? Hello? Hello? Ang hina ng signal dito. Pasensya na po, Boss Reyes. Kasi, na-disconnect po. Haya na, tara na. Anong sinigaw mo, matanda? Ang pangalan ni Boss Reyes, wala kang karapatang tawagin siya. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamayaman sa bansa. Isa ka lang hampas lupa. Hindi ka man ng karapat dapat sa kanya. Hindi lang niya pangalan ang tinatawag ko. Tinatawag niya pa akong mama. Palayain niyo na kami ni Manuel. Kundi, habang buhay, kayong magsisisi. Ano ngayon kung di ko kayo pakawalan? Takot na takot ako ha. Lahat ng to ay utos ni Sir at Madam. Pinaparusahan nila kayo. Sila magagawa para sa inyo. Sige, ipapakita ko sa iyo. Sir, Madam, itong dalawang impostor ninyo, hanggang ngayon, ayaw pa rin umamin. Pwede po ba naturuan ko pa sila ng leksyon para makabawi kayo? Bahala ka. Basta't huwag mo kong isturbohin. Opo. Naiintindihan ko po. Utos ni Madam. Turuan ko na kayo ng leksyon. Binangga niyo ang Prime Rice Corp.
Tingnan natin kung anong laban niyo sa amin. Makinig kayo. Ang nangyari ngayon, manatili yan sa inyo. Subukan niyo lang magsalita. May araw kayo. Anong tinatawa mo? Tinatawanan ko ang katangahan nyo. Naniwala kayo sa mga impostor. Subukan niyo pang lightings na sir at madam. Tandaan niyo, ikaw at ang asawa mong tanga ay magsisisi sa pagkatao niyo. Ulitin ko, ako si Cecilia Santos. Asawa ko si Manuel Reyes. Si Antonio, ang anak namin. Kung di ka naniniwala, tingnan mo si Antonio sa social media namin. Manahimik ka na. Testigo ko si Ramon. Ang sinasabi mo, wala akong paniniwala. Ate, mukhang totoo nga ang sinabi nila. Sa account ni Boss Reyes, may litrato sila. Anong sinabi mo? Jenny Ramos, tanga ka ba? Wala namang laman dito. Nagkamali ka lang. Nagkamali lang ba talaga ako? Tumayo ka, matanda! Minalit mo ang amot ginang. Halika sa kanila. Magsorry ka. Tara! Mga imposter lang sila. Bakit ako magsusorry? Ayaw mo magsorry, ha? Sige, papakitaan kita. Jenny, halika, pigilan mo siya. Paluhuring mo siya. Tingnan natin kung matigas ang buto niya o ang bibig niya. Magsorry ka na sa kanila. Bakit ako magsusorry? Ayo, ang dapat magsorry. Sige, ayaw mo magsorry? Sige, ang asawa mong walang kwenta ang magsusorry. Jenny. Higo! Kung ayaw mong masaktan siya, gawin mo ang sinasabi ko. Sige, Maxo. Sorry ako. Ayan, ganyan dapat. Sana noon ka pa nagpakumbaba. Patawad. Di ko dapat inangkin ang pagkatao ninyo. Narinig niyo ba? Inamin niya mismo. Isa siyang manloloko. Madam, sir, kontento na po ba kayo? Ay, ganon lang. Ang patawad mo ay di pa rin sapat. Ganito, itong mga bulok na prutas, kainin mo yan. Ang buhay nyo parang itong prutas. Itinakda kayong tapakan ni na sir at madam. Ayaw ko! Ayaw mo? Sige, edi ang walang kwenta mong asawa ang kakain. Jenny. Malalang atake niya! Anong ginagawa mo? Tumabi ka! Huwag si Manuel. Kakainin ko. Ayan, dali-dali. Mumiti ka naman. Huwag kang malungkot. Itong pangit mong itsura, i-video ko. Tinitigan mo ko? Kain pa! Kainin mo! Kay! 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 Ito ang parusa sa paglaban sa sir at madam.
Nasa farmhouse kami. Tulungan niyo kami. Spam call na naman. Ma, nasa Luna Cove na ako. Sabi ni Andrea, hindi ka raw makontakt. Nag-aalala ako. Nasa farmhouse kami. Tulungan niyo kami. Ma? Ikaw? Ingay! Ma'am! Manong, bilis! Hayop ka! Nagpapatawag ka pa ng tulong sa harap ko! Mag-isip-isip kayo. Ang anak ko ay paparating na. Di niyo siya kaya. Ikaw at itong basurang to, may anak pa kayo? Akala niyo tanga kami? Tama na, Maricel. Sobra na ang ginagawa nyo. Tigilan nyo na. Simula pa lang to. Jenny. Alice! Miss, umalis ka na. Gusto mo siyang protektahan, di ba? Sige, protektahan mo. Huwag niyo siyang galawin. Here you go. Ma, tawagan mo ang ambulansya. May atake ang tatay mo. Pati yung dalaga, tumulong siya sa atin. Inahapi siya nila. San galing tong bastos na to? Tayo na, Ma. Tatawagan ko na ang ambulansya. Ikaw! Ibalik mo ang phone ko! Ayoko! Ma, titinan ko muna si Papa. Tada Prime Rice Corporation kami. Sa ginawa mo yan sa amin, hindi ka palalampasin ni Boss Reyes. Ang dapat matakot kay Boss Reyes ay kayo. Sige, humanda ka! Tara na. Boss Reyes! Boss Reyes! Boss Reyes, kailangan po namin ipagtanggol niyo kami. Anong nangyari sa inyo? Yung matandang yun po, ewan po kung saan nagkuha ng sambarbaro at binugbog kami ng ganito. Kami ni Jenny, muntik na po kaming di na kayo makita. Oo nga po, muntik nang mahulog ang ngipin ko. Ang sakit! Boss Reyes, yung barbarong yun, ang lakas ng loob, nanakit pa ng empleyado ng Prime Rice Corporation. Hindi lang silang nasaktan, kundi ang buong kumpanya. Isang hamon sa danggal ng Prime Rice Corporation. Ang kasong ito ay dapat pagtuunan ng pansin. Sige, Secretary Lim. Ikaw na ang bahala rito. Imbestigahan mo. Opo, Boss Reyes, ako na po ang bahala. Alis na! Salamat po, Boss Reyes. Copy na. Siguro mga magulang ko malapit nang makauwi. Birthday na ni Mama next week. Tatanungin ko siya kung anong gusto niyang regalo. Nakatulog lang siguro. Carlos, kasalanan ko. Kung di ko lang kasi sinama si Manuel, hindi sana nangyari. Ma, di po kayo may kasalanan. Kasalanan to no tour guide ba si Maricel? Napakasama niya. Ang lakas ng loob niya gawin to sa inyo ni Papa. Hindi ko sila palalampasin. Carlos, huwag kang padalos-dalos.
Si Andrea, may pinaghahandaan siyang isang napakalagang violin competition. Ayoko madistract siya. Tungkol dito, huwag muna nating ipaalam. Hayaan na lang natin sila. Hinding-hindi ito matatapos dito. May utang sila sa akin. Sa tamang panahon, sasabihan ko mismo ang kuya mo. Ang magandang buhay nila ay magtatapos na. Si Kuya! Ma, tawagan niyo na para malinaw na. Baka busy lang si Antonio. Nga pala, yung batang tumulong sa akin, dalawin mo siya para sa akin. Pasalamatan mo ng maayos. Sige. Pasok! Ikaw yung sikat na baseball coach, Carlos Reyes? Ako nga. Anong ginagawa mo? Halika, upo ka. Salamat sa'yo. Nung kailangan ng nanay ko ng tulong, ikaw ang tumulong. Kaya, ang mga yun pala ang magulang ni Boss Reyes? Nagtagumpay! Sabi ko na nga ba, may kapalitang paghihirap. Sa pag-aalaga ko sa mga Reyes, promosyon at dagdag sahod, madali lang yan. Di magkatagal, magiging right-hand man na ni Boss Reyes. Bakit, Maha? Ramon, nakuha ko ng promotion at raise ko. Talaga? Congrats, mahal! Ang bilis naman, natupad na agad? Simula pa lang to. Ang magandang buhay natin ay nasa huli pa. Na pala. Si Mrs. Reyes, malapit na ang birthday niya. Si Boss Reyes, hindi alam kung anong ireregalo. May magandang mungkahi ka ba? Narinig ko kasi sa Luna Cove trip nyo, magkasundura kayo. Mahilig si Mrs. Reyes sa alahas. Regaluhan mo siya ng pinakamahal na alahas. Ramon, isama mo ko sa birthday party niya, ha? Walang problema. Ako nang bahala. Pagkakataon na natin na makapasok sa core circle nila. Bukas, pipili ako ng pinakamahal na regalo. Ang pinakamaganda nyo at pinakamahal na alahas, pakita niya sa akin. Ma'am, pakitingnan niyo po itong Blue Pearl Necklace. Ito po ang aming pambato, 200,000 po. 200,000? Ha? Ate Maricel, mahal naman yan. Huwag na lang po, hindi sulit. Kahit mag-loan pa ako, kukunin ko to. Basta mapasaya ako si Mrs. Reyes. 1,000,000 taon ang sweldo. Posible. Ibalot mo na. Ito na. Bilisan mo. Ma'am, bigay po ito ni Boss Reyes at ng isang empleyado bilang regalo nila sa inyo. Sana po ay maging masaya kayo. Napala po, sabi po ni Boss Reyes, baka makauwi po siya bago mag-2:00 para makasama kayo. Sige, alam ko na. Ang ganda naman ng kwentas na to. Mukhang nag-effort na mga tauhan ni Antonio. Pagbalik mo, sabihan mo si Antonio na pasalamatan niya sila para sa akin. Opo, ma'am.
Maricel, sabi ni Boss Reyes, sobrang nagustuhan daw ng nanay niya yung regalo mo. Appreciative din siya sa effort mo. Kaya kunin mo tong chance, ha? Siguradong aangat ka pa at ma-promote ka pa. Relax lang. Gagalingan ko. Sana maabutan pa natin ang cake ni Mama. Relax lang, Boss Reyes. May oras pa. Hello? Ma'am, ang asawa niyo po, stable na po. Nasa regular ward na po para sa observation. Ang galing! Sa birthday ko ngayon, etong pinakamagandang balita. Pupuntahan ko si Manuel. Si Antonio na to! Bakit kayo? Anong ginagawa niyo rito? Bakit ka matandang to? Nandito ka sa kwartong to. Kwarto to ni Mrs. Reyes. Kwarto ko to. Hindi kayo welcome dito. Isama mo ang mga tao mo at lumabas. Tabi, ang asong di tumatabi, tinatabunan. Hindi ba't kwarto 405 to? Hindi po, 305 po to. Mali po yata ang kwarto nyo? Pasensya, mali ang kwarto. Hay, nagmamadali lang kasi ako. Nasa 4th floor si Mama. Tara, bilisan natin. Huwag natin siyang patagalin. Boss Reyes, alam po ni Madam na nag-aalala kayo. Siguradong di kayo magagalit. Nasaan si Mrs. Reyes? Saan mo siya tinago? Sabihin mo, nasaan si Mrs. Reyes? Sa kwarto ko to. Ako si Cecilia Santos, ang ina ni Antonio Reyes. Labas kayo. Huwag niyo akong istorbohin. Ikaw? Cecilia Santos. Si Mrs. Reyes, nagsusuot ng designer gown at may ₱1,000,000 na alahas. At itong suot mo, mga sira-sira. At nagpapanggap ka pa. Bakit nasa iyo yung kwintas? Binili ko yan ng $200,000 para kay Mrs. Reyes. Birthday gift niya. Aba, magnanakaw ka! Nagnakaw ka pa sa Prime Rice Corporation. Bigay to ng tauhan ng anak ko bilang birthday gift ko. Hindi ko to ninakaw. Regalo. Ikaw, isang pulubi. May ganyang kamahal na regalo. Hindi sa iyang kwintas. Hayop kang magnanakaw ka. Pumunta ka pa sa ospital para ninakaw ang kwintas ni Mrs. Reyes. Para ninakaw ang kwintas ni Mrs. Reyes at nagpapanggap ka pa. Hibalik mo sa akin! Regalo ko yan sa birthday ko. Hindi ako nagnanakaw. Birthday gift mo? Makinig ka. Itong kwintas, ako mismo ang pumili sa jewelry shop. Blue pearl necklace. 200,000. Regalo ko yan kay Mrs. Reyes. Ikaw, bagay ba sa'yo ang ganito kamahal? Bigay mo to? Mukhang Saludakov dati. Kulang pa koleksyon mo. Akala mo sa pagpapakaawa mo, maauwa na sa'yo? Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang parusa sa magnanakaw. Hindi ako nagnakaw. Subukan niyo lang akong saktan. Pagsisisihan niyo to. Alokitang ipapakita ang parusa sa magnanakaw. Tuturo ako sa'yo. Tingnan nyo, mga ka-fam! Nahuli sa akto! Ang matandang to, nangahas magnakaw! Sa kay Mrs. Reyes pa! Halagang daan-daang libo to! Ilang taon yan sa kulungan! Pag nalaman ni Boss Reyes na may nagnakaw sa regalo ng nanay niya, hindi kanya palalampasin. Huwag nang abalahin si Boss Reyes. Ngayon, ako na ang bahala na turuan ng leksyon itong matandang magnanakaw. Jenny Ramos, hawakan mo siya, sampalin mo siya, para ang mga manonood sa live ay makaganti. Huwag ganyan.
Pagsisisihan niyo to. Pagsisihan? Ngayon, ipapakita ko sa'yo na pagsisisihan mo isinilang ka. Tulong! May papatay! Bumalik ka! Tumatawag ka pa ng tulong. Walang silbi yan. Ngayon, babayaran mo ang pagnanakaw mo. Tingnan niyo mga ka-follow. Itong matanda, nahuli na at tatakas pa. Ngayon ka pa natakot? Nasaan ka kanina ha? Itong matanda, nagnakaw. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa pagnanakaw. Wala akong ninakaw. Ulitin ko. Itong kwintas, regalo sa akin ng empleyado ng anak ko. Kung di kayo naniniwala, tanungin niyo si Antonio Reyes. Ang lakas ng loob mo tawagin si Boss Reyes. Akala mo ikaw si Mrs. Reyes? Hanggang sa dulo, di ka pa rin susuko. Tumayo ka! Itong matanda! Sinira mo ang regalo ko. Sinira mo ang diskarte ko sa magulang ni Boss Reyes. Dapat na-promote na ako at sa headquarters na natatrabaho. Sinira mo ang kinabukasan ko. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Bitawan niyo ko! Itong matandang to, Jenny, kuha ng kutsilyo at itatak ang magnanakaw sa mukha niya. Ngayon, papatayin ko ang danggal niya. Ako nang bahala, ate. Tiyak, malalim ang tala para hindi niya makalimutan habang buhay. Huwag niyo kong saktan! Huwag niyo kong saktan! Ma, happy birthday! Dinalhan kita ng paborito mong bulaklak. Sino kayo? Bitawan niyo si Mama. Sino kayo? Ang lakas ng loob ninyong itutok ang kutsilyo sa nanay ko! Anak pala ng magnanakaw. Akala ko kung sino. Ano, mag-ina pa kayong atake? Para magkasabot na magnakaw kay Mrs. Reyes? Inisin mo ang bibig mo! Ano magnanakaw? Huwag ninyong laitin ang nanay ko! Sabi ko, magnanakaw siya. Ano ngayon? Nahuli sa akto. Aminin mo ba? Nandito ako. Walang makakagalaw sa nanay ko. Ma, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Andrea, makinig ka! Marami sila! Baba ka na tawagin ng guard o tawagin mo ang kuya mo! Bilis! Ano? Bilis! Tatakas ka! Bitawan niyo ang anak ko! Bitawan niyo siya! Ang anak mo kanina, ang yabang niya, di ba? Ha? Tingnan natin hanggang kailan siya magyayabang. Jenny, itong babaeng to, anong kamay ang ginamit sa'yo? Wasakin mo yan. Baliw kayong lahat! Kuya ko si Antonio Reyes. Pag nalaman niya, hindi niya kayo palalampasin! Huwag! Ang kamay ng anak ko ginagamit sa pag-violin. Buhay na yan. Huwag niya siyang wasakin! Ako ang gusto ninyo pagguntungan. Ako na lang! Wala na akong pakialam. Wasakin mo na! Huwag! Huwag. Huwag niya siyang saktan. Kung sasaktan niyo siya, ako muna! Hayop ka! Nakakainis ka! Ma, ayos ka lang ba? Magsisisi kayo. Pag nalaman to ni Antonio, hindi niya kayo palalampasin. Walang sinuman. Nagsisinungaling ka pa rin? Ikaw, hampas lupa. Nakapuruntong ka pa. Gusto mo pa kumabit sa mga Reyes? Nababaliw ka na. Tumahimik ka! Ang kuya ko, presidente ng Prime Rice Corp, si Antonio Reyes. At nasa harap niyo kami. Ako at ang nanay niya, si Cecilia Santos. Wala kayong karapatang siraan siya. Lalo na saktan siya. Hayop ka! Tinampal mo ko? Jenny, hawakan mo siya! Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon. Huwag niyo siyang saktan! Bitawan niyo ko! Anong gagawin niyo? Huwag niyo siyang saktan! Talantada kang hinampas mo ko. Akala ko ba mahal mo ang anak mo? Sige, lumuhod ka at magmakaawa. Baka pag-isipan ko na pakawalan siya. Asa ka, pag nalaman to ng kuya ko, hindi kanya palalampasin. Ang kuya mo, yung uto-uto at baliw na pita-pita. Yon, kalaban na niya ang buong Prime Rice Corp. Isipin mo na lang ang sarili mo. Itong kamay mo. Galing mag-violin, di ba?
Jenny, itong kamay niya. Tamputin mo sa sahig. Huwag po! Halika. Huwag! Lulukot na ako! Lulukot na ako! Ma, huwag po. Parang awa mo na! Parang awa mo na! Akala ko ba gusto mo magpanggap bilang Mrs. Reyes? Wala ka rin pala. Pero kahit gawin mo yan, para sa akin, wala na yan. Huwag! Okay ka lang? Bakit kayo sumisira sa usapan? Sabi ko lang, pag-iisipan ko. Sabi ko lang, pag-iisipan ko. Sabi ko lang, pag-iisipan ko. Wala akong sinabing sigurado na palalabasin siya. Oo na. Kasalanan niya. Ang tanga niya. Naniwala pa sa ganyan. Andrea, ayos ka lang? Ma, ang sakit ng kamay ko. Ay nako, itong kamay niya, hindi na siya makakapag-violin. Kasalanan niya. Ang nanay niya, isang manlolokong ina. Pinahamak siya. Sinaktan niyo ang anak ko. Hindi ko kayo palalampasin. Mahalaga sa'yo ang anak mo, no? Ha? Kung ganon, ngayon, hindi lang kamay niyang sisirain ko. Pupunitin ko pa ang mukha niya. Para kayong dalawa, matuto kayo. Maricel! Ramon! Anong ginagawa niyo? Boss Reyes, hindi po ganyan. Pakinggan niyo po ako. Sorry, nalito ko. Antonio? Sa wakas, nandito ka na. Tinulak nila sa pool si Papa. Tinapakan pa ang kamay ni Andrea. Kuya, Huwag kayong matakot. Nandito ako. Walang mga ngahas sa inyo. Mr. Reyes, ayos na po lahat. Anong nangyari dito? Sabihin niyo sa akin ang lahat. Mr. Reyes? Siya po yung baliw na nagwala sa farm at nanakit ng mga turista. Pumunta pa siya rito ngayon para magpanggap na si Mrs. Reyes. Tingnan niyo, pumunta pa siya para ninakaw ang regalo ni Mrs. Reyes. Nahuli namin siya, sinaktan pa kami. Kaya kami, para ipagtanggol si Mrs. Reyes, kaya namin sila pinarusahan. Oo nga po, Mr. Reyes. Malubha po ang tama ni Maricel. Sabi po ng doktor, 3 buwan daw po siya hindi makakapagtrabaho. Hindi. Hindi ganyan. Boss Reyes, huwag po kayo magpaloko sa kanya. Tingnan niyo tong kwentas. Tumahimik ka! Maricel, okay ka lang ba? Sakan ba ang mukha mo? Boss! Boss Reyes! Anong mali ko? Bakit mo ako sinampal? Dapat lang sa'yo. Boss Reyes! Kami ang biktima! Para po kay Mrs. Reyes, kaya po namin ginawa yon. Biktima. Nung sumakay kami ni Manuel sa bus pupunta sa Luna Cove, itinatapon niyo sa amin ang mga expired na pagkain. Ni yung wheelchair, ninyo tinulungan. Sa farmhouse, tinulak niyo si Manuel sa tubig at pinasok ang putik sa bibig niya. Nasa ospital pa rin siya hanggang ngayon. Pati kamay ni Andrea, tinapakan niyo. Imposible bang lahat yan ay kasinungalingan? Huwag kang magsinungaling! Matahimik ka! Yung asawa mong baliw, siya mismo ang nahulog sa tubig. Pati kamay ng babaeng yan, siya rin ang gumangga. Boss Reyes, huwag po kayong magpaloko sa kanya. Yung asawa niya, napapanggap lang siyang may sakit. Alam ko na, gusto lang nilang mangikil at maningil sa kumpanya. Huwag po kayong magpaloko sa kanila. Ito kwitas ang ebidensya. Siya, gusto niya ninakaw at isuot. Boss Reyes, isa siyang manluloko. Nung nasa Luna Cove pa, nagpanggap siya magulang niyo. Ngayon, nandito na naman sa ospital para mapanggap na si Mrs. Reyes. Tingin ko, gusto niya lang ang yaman ng Prime Rice Corp. Gusto niya maningil ng malaki. Huwag po kayo mapaloko sa papapakaawa niya. Manluloko po siya. Tama na.
Hanggang kailan kayo magsisinungaling? Kayong dalawa ang mapagkunwari, mababaw, at nang aapilang na mahihina. Nung nakita niyo ang mga Mendoza na nakaayos, agad kayo napakaalipin. Ngayon, kumi pa ang sinisiraan niyo. Wala ba kayang konsensya? Manahimik ka! Ang kinakampihan namin ay ang tunay na Mrs. Reyes! Hindi tulad mo, puro papapakawa! Tama na, Ma. Huwag kang magalit sa kanila. Hindi sila sulit. Anong tawag niyo sa kanya? Ma? Siya... nanay mo? Oo, siya ang ina ni Antonio Reyes. Si Cecilia Santos! Paano naman ang nanay ko nagsisinungaling sa akin? At paano naman siya nagnako ng basurang kwintas? Ibig sabihin, yung tinulak ko sa tubig sa farm at pinuno ng putik ang bibig, ang matandang yon ay ang tatay niyo? At yung babaeng sinaktan ko sa kamay ay kapatid niyo? Hindi! Imposible! Nakita ko na ang totoo, Mrs. Reyes. Puro ginto pilak. May dating siya. Imposible siya yun. Boss Reyes, nililang lang po kayo. Magaling po siyang mandoko. Huwag po kayong magpaloko. Oo nga, Boss Reyes. Narinig ko po kayo dati. Si Mrs. Reyes daw ay isang napakabayat at elegante. Napaka-elegante. Paano siya magiging isang nakasimpleng damit at nagsasakay pa ng bus? Boss Reyes, nagkakamali lang po kayo, di ba? Pamilya ko yan. Hindi ko ba sila makikilala? Sila yon. Ako, sa magulang ni Boss Reyes. Ginawa ko yun. Akala ko, masaya ang biyahe nila. Di ko inakala na ganito sila pahirapan. Kaya? Totoo palang sinabi mo? Yung matanda, siya pala ang founder ng Prime Rice Corp? Ang tatay ni Boss Reyes? Si Sir Reyes? Si Manuel, mabait sa buong buhay niya. Kahit may Alzheimer siya, hindi niya kailanman sinaktan ng sinuman. Pero kayo, hinapin niyo siya, ininsulto, at binubong niyo pa ng maluba. Mananagot kayo sa ginawa niyo. Unti niyo nawasakin ang buhay ko at sinaktan niyo pa ang magulang ko. Sobra na talaga kayo. Miguel Castillo, kalagkarin mo yung tatlo palabas. Ibigay sa security. Abisuhan agad ang legal department. Ihanda ang mga papeles. Physical injury, insult, extortion, at ang pag-atake sa magulang ko. Physical assault. Lahat ng kasong mababangga, walang palalampasin. Ipapabayad ko sa kanila ang pinakamabigat na parusa. Hold po, Boss Reyes. Ako, nadamali po kami. Boss Reyes, huwag niyo po akong danyanin. Wala na pumasok ako sa kumpanya. Minamahal ko po kayo. Gusto ko pong tulungan kayo. Hindi ko po talaga alam na magulang niyo pala sila. Kung alam ko lang po na magulang niyo pala sila, kahit anong tapang ko, hindi ko po ito magagawa, Boss Reyes. Tama na! Tama na! Maricel, akala ko pa naman, isa kang masipag na empleyado. Balak pa nga kitang i-promote. Pero sinungaling ka pala. At sa magulang ko, ginawa mo pa to. Wala ka bang sinasabi na totoo? Boss Reyes, di pagkakaunawaan lang po to. Ma'am, Mrs. Reyes, pakiusap po. Patawarin niyo na po ako. Nagkamali po talaga ako. Maawaan na po kayo. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko na po uulitin. Hindi ka nagsisisi. Nalaman mo lang kung sino ako. Takot ng pambayaran ng ginawa nyo. Mula sa Luna Cove hanggang sa ospital, laging sumusobra kayo. Ngayon, nagpapakaawa ka pa. Huli na! Hindi! Pinilit lang ako ni Ramon. Sabi niya sa akin, ang mga Mendoza ang magulang ni Boss Reyes. At pakitaan ko raw sila ng magandang trato. Kung hindi ko raw magawa, mawawalan ako ng trabaho. Pinilit niya lang ako. Ano? Ano pinasasabi mo? Ikaw kaya mukhang tera at palamunin. Nang makita mong mayaman ang mga Mendoza, ikaw na mismo ang lumapit. Anong pinilit ko sa'yo? Kung hindi ka sasabay sa akin, malilintikan ka rin.
Opo. Opo, Mrs. Reyes. Pinilit lang kami ni Ramon. Sabi niya kung hindi kami susunod, tatanggalin niya kami. At ipapahamak pa kami. Wala po kaming magawa. Mrs. Reyes, pakiusap po. Pakiusap po. Palabasin niyo na kami. Sinunggari! Mrs. Reyes, huwag po kayong maniwala sa kanila. Nagkamali lang po ako ng tao. Si Mr. Mendoza po, akala ko si Sir Reyes. Ako, hindi ko po sila pinagawa yan. Siya mismo ang gumawa. Siya ang tumulak kay Sir Reyes sa tubig. At sinampal pa kayo. Hindi ko po siya mapigilan. Tumahimik ka! Huwag na mabaliktad ng katotohanan! Sabi mo sa akin na yung mga impostor ay magulang ni Boss Reyes. Sabi mo pa, kung aasikasuhin namin sila, mapopromote kami. Na yung may problema, ako pa ang sinisisi mo. Ang kapal mo! Nang dumating ako, sinaktan mo na si Sir Reyes! Kung di kita pinigilan, si Mrs. Reyes pa sana! Ma, okay na. Tapos na. Pati siya. Magkasabay silang dalawa. Magkasabay nilang itinulak si Sir Reyes sa tubig. Ano bang masasabi ninyo? Boss Reyes, hindi po. Binangga ko lang po si Mrs. Reyes. Paano ko naman po siya itutulak sa tubig? Hindi ko po kayang gawin yan kay Mrs. Reyes. Tama na. Mula ngayon, kayo tatlo ay tinatanggal na permanente sa Prime Rice. Ano? Tanggal? Hindi! Hindi ako pwede matanggal! Tanggal? Hindi ako pwedeng matanggal. May utang pa ako sa bahay. May mga magulang pa akong aalagaan. Boss Reyes. Miguel Castillo, abisuhan mo agad ang lahat ng partner natin. Lahat ng kumpanya sa industriya. Ang sinumang magtangka na unin si Maricel Cruz, si Jenny Ramos, at si Ramon Garcia ay kalaban na ng Prime Rice Corporation. Ipapakita ko sa kanilang parusa sa paglaban sa Prime Rice. Boss Reyes, mali po ako. Pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. 5 taon na po ako sumusunod sa inyo. May pinaghirapan din po ako. Mali po ako. Hihingi po ako ng tawad kay Mrs. Reyes. Babayaran ko po. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Nung sinaktan niyo ang mga magulang ko, bakit hindi niyo sila binigyan ng pagkakataon? At kayo, sinipan niyo ang wheelchair ng tatay ko. Winasa ang gamit nila, sinaktan ang kamay ng kapatid ko. Ang gasto sa ospital at danyos sa damdamin mahigit 10 milyong dolyar. Lahat yan, kailangan niyong bayaran. Ha? 10 milyon? Ang laking pera! Hindi namin yan kaya sa buong buhay. Ang laking pera niyan! Kung wala kayong pambayad, sa kulungan kayo. 3 araw sa ICU ang tatay ko. Binastos niyo ang nanay ko, dinurog sa pool. Ang kamay ko, wantik na din na makapag-violin. Akala nyo, dahil lang wala kayong pera, makakalimutan na ang lahat ng to. Maghanda na kayo sa kulungan. Maricel! Para lang sa'yo to! Ngayon, milyon na yung utang! Hindi ko yan nababayaran! Mag-iisip pala paraan! Tama! Kung di tayo sa'yo na pinilit mong turuan sila ng leksyon. Kung hindi, paano naman ako makakabangga sa Reyes Couple? Ayan tuloy! Wala na ako trabaho at may malaking utang pa! Kasalanan mo to! Maricel, anong ginagawa mo? Mrs. Reyes, mali po ako. Alam ko na pong mali ako. Saktan niyo po ako. Para po makaganti kayo. Basta't ang paghihirap niyo ni Sir Reyes, ibigay niya na lang sa akin. Basta't mabawasan lang ang utang ko. Milyon-milyon po! Kahit magtrabaho pa ako ng gusto, hindi ko po mababayaran ng ganyan kalaking pera. Opo, Mrs. Reyes, pakiusap po. Niloko lang din po kami, kaya po namin siya tinulungan. Mrs. Reyes, pakiusap po. Pakawalan niyo na po kami. Opo, Mrs. Reyes, patawarin niyo na po ako. Alam ko na pong mali ako. Pakiusap po, maawa na kayo. Huli na ang lahat. Pinush niyo si Manuel sa tubig at pinaso ang putik sa bibig niya.
Binigyan nyo ng tama ang kamay ni Andrea at tinapakan nyo. Hindi nyo ba inisip na darating ang araw na to? Hindi pa po huli, Mrs. Reyes. Saktan niyo lang po ako. Kung hindi niyo po ako sasaktan na yon, hindi po ako aalis. Kayo po, saktan niyo na po ako. Kahit maging alipin pa po ako, papayag ako. Saktan niyo na po ako. Sasaktan kita. Kahit saktan kita, hindi rin agad gigising si Manuel. Kahit saktan kita, ang kamay ni Andrea hindi rin agad dadaling. Nasa ospital pa rin si Manuel. Hindi pa siya makapagsalitaan ng maayos. At ang kamay ni Andrea, hindi na makakapag-violin. Ang ginawa ninyo ay may katumbas na parusa. Miguel! Anong iniintay mo? Kalad ka rin mo silang tatlo palabas. At bawal na silang bumalik dito. Oho, Boss Reyes! Huwag, huwag, huwag! Boss Reyes, hindi niyo to pwedeng gawin sa akin. Aalagaan ko po sa ICU si Sir Reyes. Pakiusap, huwag niyo ko tanggalin. Huwag po! Ma'am, nagkamali po kami. Bitawan niyo ko! Boss Reyes, 5 taon na po sa inyo. Kahit wala po akong naiambag, naghirap din po ako. Hindi nyo to pwedeng gawin sa akin. Hindi nyo to pwedeng gawin sa akin. Sorry, Ma. Kung mas maaga ako lang nalaman na kayo ni Papa at si Andrea ay niloloko ni Maricel at ang ginagawa nila, baka kayo hindi na nagdusa ng ganito. Kasalanan ko lahat. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan. Sina Maricel ang may sala. Masyado silang sakim at masama. Buti na lang dumating ka agad para protektahan kami ni Andrea. Masaya na si Mama. Ma, mahirapan po kayo ni Papa. Kung mas maaga lang po sana akong sumama sa inyo sa Luna Cove, naprotektahan ko sana kayo ni Papa. Anak, wala tayong ganyan. Ang mahalaga ngayon ay magising ang papa ninyo. At maging ligtas. Wala to kumpara sa kanya. Mas mag-iingat na ako. Hinding-hindi ko hahayaang masaktan pa sila. Ito ang listahan ng danyos. ICU treatment ni Sir Reyes, 800,000. Operasyon sa kamay ni Andrea at rehabilitasyon, 500,000. Damages sa mental health ni Cecilia at sa nasirang damit, 500,000. Pati ang Prime Rice Corporation, reputational damage, 20 milyon. Total, 21 milyon, 800,000. May isang buwan lang kayong oras. Kung hindi ninyo mababayaran ang lahat, kakasuhan namin kayo. At sa oras na yon, maghanda na kayong makulong. 20 milyon! Oh, laki! Kahit ubusin ko pa ang buong ipon ko, hindi ko mababayaran to! Castillo, pakiusap! Pakiusapan mo si Boss Reyes na bigyan ako ng isa pang pagkakataon! Pupunta ako sa ospital para alagaan si Sir Reyes ng libre. Trabaho ako sa Prime Rice ng libre, kahit walang sahod. Pakiusap! Puti nga. Nung inapi nyo ang mga magulang ni Boss Reyes, dapat inasahan nyo to. Lahat ng ito. Grace Garcia, ikaw, bakit ka nandito? Saan ka kumuha ng pambili ng branded? Di ba dati, ni sahod mo, di mo mabayaran? Lahat ng ito, salamat kay Mrs. Reyes. Para pasalamatan ako at dahil nagustuhan niya ang galing ko, binigyan niya ako ng pondo. Ngayon, may sarili na akong kumpanya at kasosyo ng Prime Rice Corporation. Ito, dapat sa akin to. Dapat ako na-promote at nagka-raise. Inagaw mo sa akin to. Tumabi! Huwag mong dungisan ang suot ko. May birthday gift pa ako para kay Mrs. Reyes. Wala akong oras sa'yo. Maricel, kasalanan mo to! Kung di ka nagkamali ng tao at inakala mong ang mga Mendoza ang totoo magulang ni Boss Reyes, paano kami mapupunta sa ganitong sitwasyon? Manahimik ka. Nung tinapakan natin ang kamay ni Andrea, bakit di mo sinabi? Nakinabang ka sa akin, tapos ako pa ang sinisisi mo. Tama na, huwag na kayo mag-away. Ang importante ngayon ay mag-ipon tayo ng pera. Kundi, makukulong tayong lahat. Tara na!
Ang bahay, kotse, pati na ang pamilya na pilak namin na ibenta na. Pero kulang pa sa utang. Ramon, gumawa ka naman ng paraan. Anong magagawa ko? Dahil to lahat sa katangahan mo. Bakit pa sa kanila ka pa nakipag-away? Sa lahat ng tao, sa pinakamahalaga niyang magulang pa, ikaw talaga. Kasalanan nyo! Saan galing tong baliw? Muntik mong dumihan ang limited edition kong damit! Naku! Maricel, kalma ka lang! Kayo pala. Akala ko mga baliw na biglang sumulpot. Pinakabahan nyo ako. Kasalanan nyo. Kung di nyo namin panggap na magulang ni Boss Reyes, magkakaganito ba kami ngayon? Wala kaming obligasyon na sagipin ang katangahan mo. Ikaw ang nagkamali. Ano pa kailam namin? Tama, turista lang kami. Wala kaming utang na loob sa inyo. Kasalanan nyo to. Buti nga sa inyo. Kayong dalawa, nag-aaway na! Hayok ka! Kasalanan nyo. Mga walang hiya! Kasalanan nyo! Kung di kayo nagpanggap na kayo sina Sir at Mrs. Reyes, di sana kami nagkamali kay Boss Reyes at matakautang ng $20 milyong at ipapahamak pa kami! Tama na! Papatayin ko kayo! Mga asong baliw! Ang lakas ng loob nyo! Papatayin ko kayo! Tama na! Tama na! Mali kami! Mga walang hiya. Kayo ang nagkamali. Makinig kayo! Huwag niyong galawin ang maling tao! Maliwanag ba? Tara. Huy. Bakit? Pinagbabaya tayo hanggang sa wala ng tira. Pero sila, nakakapasok sa mga luxury store. Hindi pwedeng ganito na lang. Anong gagawin mo? Baliw ka na ba? Sa ospital noon, hindi ka pa ba natuto? Pinagmamasdan tayo ni Boss Reyes. Patay na tayo. Kung tayo gumawa pa ng gulo, patay na tayo. Ano na? Kahit pambili ng pagkain, wala na. May paraan ako. Bumili tayo ng mamahalin at ibigay kay Mrs. Reyes. At magsorry tayo ng maayos. Baliw ka na? Wala tayong pera. Narinig ko, si Mrs. Reyes daw ay kilalang malambot ang puso. Basta't magsorry tayo ng maayos, tiyak na makukuha natin ang patawad nila. Pero lahat ng pera natin ginamit na sa utang. Yung sa nanay mo, may apartment pa, di ba? Imposible! Huwag kang mangarap! Yung bahay na yan, huling alaala na yan ng nanay ko. Isa pa, kung ibenta natin yan, saan tayo titira? Maricel! O ano pa bang mas magandang paraan? Kailangan lang nating makuha ang patawad nila Mrs. Reyes para di na tayo magkaroon ng ganitong utang. Baka nga lahat ng binayad natin noon ay mabawi pa natin. Sige na, tatawagan ko si Mama para ibenta ang bahay. Pasok! Mrs. Reyes. Bakit kayo nandito? Ano ginagawa nyo? Hindi kayo welcome dito. Madam, naparito po kami. Naparito po kami para humingi ng tawad. Kami po ang nagkamali noon. Hindi po kami dapat tayo binastos. Hindi po kami dapat tayo binastos. Tingnan niyo po, regalo po namin sa inyo. Oo nga po. Kaya po, binilhan po namin kayo ng mga ito bilang pambawi. Sa loob po nito ay ang pinakabagong modelo ngayong taon, isang jade bracelet at isang pearl necklace. Isuot niyo po, siguradong magmumukha po kayong napakaganda. Pakiusap po, maawa na po kayo. Pakawalan niyo na po kami. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko rin kayo patatawarin. Ang ginawa niyo sa amin ni Manuel, hindi yan mababayaran ng ilang mamahaling gamit. Hindi yan mababayaran.
Huwa po! Madam, Pakisya po. Ngayon po, wala na po talaga kaming malapitan. Pinabagsak po kami ni Boss Reyes. Wala na po kaming mahanap na trabaho. Kapag di na po namin nabayaran ng utang, ang bahay po namin ay ipapatawag na sa auction. Kaya po, bigyan niyo na po kami ng pagkakataon. Oo nga po, madam. Etong mga regalo po, binenta po namin ang bahay ni Mama para dito. Sa lola ko po yun. Ayoko po sanang ibenta. Pero alam na po naming mali kami. Hiling po namin. Patawarin niyo na po kami. Sabi ko na, ayoko. Alis na. Mela, kahit di niyo tanggapin ang regalo namin, tanggapin niyo na lang ang tawad namin. Ang ginawa niyo sa amin ni Manuel, bakit ko naman tatanggapin ang tawad niyo? Ang pamilya niyo po ay isa sa pinakamayayaman sa bansa. Ang Prime Rice Corp ay may hawak ng 50% ng yaman ng bansa. Ang tulad niyo po, hindi kayo mag-iimbento sa mga tulad namin, di ba? Ano ngayon? Hindi niyo mababago ang ginawa niyo sa amin. Ito ang parusa ninyo. Ma'am. Manuel. 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 Ayos ka lang ba? Huh? Halika. Tatayo ka. Maria, pakidala ng mainit na tubig. Tatayo ka. Ma'am. Sino sila? Wala silang kwenta. Palabasin mo sila mamaya. Ma'am, ako na! Huwag niyo akong pagsamantalahan. Hindi ko kayo patatawarin. Ma'am, nagkamali po talaga kami. Mula nang si Boss Reyes, pagkatapos kaming i-blacklist, wala ni isang kumpanya sa San Pedro City na tumanggap sa amin. Wala na kaming pera. Ni sentimo wala na. Wala na kaming makain. Hindi po namin kaya ang utang na 20 million. Oo nga. Bayad niyo yan. Parusa niyo yan. Maria, palabasin mo sila. Habi! Ma'am, huwag na niyo po sabihin yan. Kampirang yan, hindi namin mababayaran. Pinipilit niyo lang kami. Kung ipipilit niyo pa kami, ipapakita ko sa lahat kung paano kayo nang aapi. Ipapost ko sa internet para makita ng lahat na si Mrs. Reyes ng Prime Rice Corporation ay hindi naman mabuting tao. Tingnan niyo! Ito ang taga Prime Rice Corporation, si Mrs. Reyes. Hindi siya mabuting tao. Mapang-ape. Pinad-aape kami. Ang galing ninyong baliktarin ang katotohanan. Grabe, kayo naman ang gauna. Tinulak niya si Manuel sa tubig. Binuhusan niya ng putik ang bibig niya. Paano naging kami ang mapang-ape? Yamaw-mayaman kayo. Dapat din tumulong sa amin. Tama! Pinapabayad nyo kaming mahihirap ng napakalaking utang. Malinaw na pinapahirapan nyo kami. Bakit kayo nandito ulit? Ano pa kama nyo ngayon? Sakto ang dating mo. Mga kaibigan, tingnan nyo to. Siya, si Mrs. Reyes ng Prime Rice Corporation. Si Miss Reyes. Ang Prime Rice Corporation, sa yaman at kapangyarihan nila, inaapi ang mga ordinaryo. Binubugbog pa kami. Pinipilit kaming magbayad. Ano? Ano pinasasabi mo? Mga kaibigan, nakita nyo ba? Ito ang tunay na kulay ng Prime Rice Corporation. Sama-sama tayong boykotahin ang Prime Rice Corporation. Sumama kayo sa akin. Gusto ko bang patuloy ang kilala to? Boycott Prime Rice Corp. Makinig ka! Huwag mong gamitin to para bantaan kami. Gusto mo bang madiskandalo? Sige, ipakita natin sa lahat ang tunay mong kulay. Tingnan natin kung may magpapadala pa sa'yo. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya si Maricel Cruz. Dati siyang tour guide ng Prime Rice Corp. Habang namamahala ng tour, sinaktan at minura niya ang magulang ko. Tinulak niya ang tatay ko sa pool, kaya napahamak at naospital. Sinaktan niya rin ang kamay ko na halos hindi na ako makatulong ng violin. Sabihin niyo, hininga namin siya ng bayad sa ospital. Hindi ba dapat lang? Akin na. Hayop ka! Sinira mo ang diskarte ko! Maria, palayasin mo sila. Huwag na silang papasukin dito. Alice, labas! Labas.
Cecilia, Andrea, pinahamak niyo ako. Kapag ako, hindi rin kayo. Mananagot kayo sa akin. Sabi ng doktor, kumain ka ng sariwang hangin para makatulong sa paggaling mo. Ma'am, heto na po ang tsa at merienda nyo. Sige, bakit ka nakamask? Maria, may sakit ka ba? Ako po, may sipon po ako. Baka mahawa po kayo ni sir, kaya po ako nakamas. Ganun ba? Ma'am, heto po ang tsa. Anong nilagay mo sa tsaa? Bakit ako nahihilo? Siyempre, para makatulog ka ng mahimbe. Sino ka? Ano nangyari kay ma'am? Saan mo siya dadalhin? Ako po, bagong katulong. Masama po ang pakiramdam ni madam. Nahimatay po. Dalhin ko po sa ospital. Bagong katulong? Di ko siya maalala. Sir, anong nangyari sa inyo? Sir! Sir, ayos lang po, sir. Tama na, Maria. Wag na magtagal. Masama ang pakiramdam ni madam. Idadala ko na siya sa ospital. Ayos lang. Kailangan niya magpatingin. Little Maria, nasaan si mama? May sakit po si madam. Isinama siya ng bagong katulong sa ospital. Kato? May bagong katulong ba tayo? Nakamask po siya. Hindi ko po makita ang mukha niya. Papa, ayos ka lang po ba? Ayos lang po. Lagot! Si Maria! Tawagan mo agad ang mga kuya ko. Baka mapahamak si mama. Opo, miss. Papa, kinokontak nga po natin sila. Kaima lang po. Hello? Anong sabi mo? Sige. Alam ko na. Baka may nangyari sa nanay ko. Sa 10 minuto, kailangan kong malaman ng eksaktong lokasyon niya. Opo. Boss Reyes, nilolocate na po si Mrs. Reyes. Finish! Opo, Boss Reyes. Boss Reyes, may natanda po kaming message mula kay Maricel Cruz. Gising ka na. Sakto. Di na kita kailangan gisingin. Ano? Takot ka na? Ha? Di ba ang yabang mo? Pinabagsak mo pa ako sa anak mo. At nagkautang kuba ako ng $20 million. Ngayon, nasa kamay mo na ako. Tingnan natin kung may magliligtas pa sa'yo. Maricel, ikaw... Kalma lang. Ang anak mong si Antonio Reyes, di ba ang yaman niya? Ha? Binibili ka pa ng luho. Kung ganon, ihanda mo ang $30 million cash at isang SUV na puno ng gasolina. Basta makalayo lang ako ng ligtas, pakakawalan kita. Kundi, itatali kita rito hanggang mamatay sa uhaw at gutom. $30 million? Malaking halaga yan. $30 million? Malaking pera yan. Bibigyan ka ni Antonio.
pero wag mo ko saktan. Kalma? Paano ko kakalma? Binenta ng bahay ko, wala na akong trabaho, utang na ako. Lahat ng to dahil sa'yo. Paano kita paniniwalaan? Tatakas ka? Ngayon, hindi ka na makakatakas. Marcel, isipin mo. Sabihin mo lang ang gusto mo. Kung kaya ko, gagawin ko ang lahat. Ano pa pang hihiin ko? Tingnan mo, dahil lahat to sa'yo. Ba't nasa kumpanya ako ngayon, na-promote, tinagkaris. Pero anong ginagawa ko ngayon, ha? Itong mga maniningil, hinahabol na ako. Kahit saan pa ako tumakas, hahanapin nila ako. Kalma lang. Palayain mo lang ako at ang mga anak ko. Yung utang mo, babayaran ko. Bayaran ang utang ko? Hindi. Ang gusto ko, ay hindi yan. Mrs. Reyes, ang mga anak niyo, hindi ka pala nila mahal. Ang tagal na. Wala pa rin naghahanap sa'yo. Kung ganun, tapos na kita. Higo! Chico! Maricel, kama lang. Sabihin mo ang gusto mo. Susubukan kong ibigay. Oo nga. Basta't huwag mo saktan ng nanay ko. Kahit anong hilingin mo, ibibigay namin. Sa wakas, natuto na kayo. In! Hindi kami gagalaw. Isa pang galaw. Papatayin ko siya. Sige, hindi kami gagalaw. Kalma lang. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Bitawan mo si Mama. Hindi kita ipapahama. Hindi ako ipapahama. Pinahirapan ko kayo ng husto at hindi niyo ako ipapahamak. Sa tingin mo, maniniwala ako? Ha? Huwag mo kong lokohin. Maghanda kayo ng 30 million cash at isang kotse, puno ng gas sa labas ng factory. Basta makalayo ako ng ligtas, bibitawan ko siya. Kung hindi, itong kutsilyo, tataga ko sa leeg niya. Tingnan nyo, kalawangin to. Kapag na-infect siya, mamatay siya agad. Kapag na-infect yan, matay siya agad. Sige, payag ako. Nasa baba ang kotse. Bitawan mo na si Mama. Tatapusin ko ang usapan. Mabuti. Basta ligtas ako. Ibitawan ko si Mama. Kayong lahat, tumabi kayo. Tayo. Basta makatakas ako. Ibitawan ko siya agad. Bita! Bitawan niyo ako. Papatayin ko siya. Papatayin ko kayong lahat. Buti na lang dumating ka. Takot akong di na kita makita. Huwag kang matakot, Ma. Nandito ako. Tara, umuwi na tayo. Ibigay siya sa pulis. Lahat ng ginawa niya, dapat managot sa batas. Bitawan niyo ko. Manuel. Ayos na. Mami, sabi po nung doktor, mas okay na si Papa. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Mr. Reyes, pakipirmahan po ito. Kung may kailangan pa, tatawagan ko po kayo. Si Maricel Cruz naman, ayusin po namin sa batas.
Salamat po sa tulong. Lahat ng ito ay pinili niya. Walang sisisihin. Sa wakas. Tapos na ang lahat. Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Hello, Antonio. Okay lang kami. Papunta kami sa Paradise Cove sa bus. Kanina, pagdaan namin sa viewing deck, nakatitig si Manuel sa dagat sa labas. Matagal siyang tumingin. Nagliwanag ang mata niya. Itong biyahe, mas maganda pa sa inaasahan namin. Magpahinga ka rin, ha? Sige. Ma'am, comfortable po ba ang biyahe? Kanina po, nakatitig po si Sir Reyes sa labas. Sigurado po nagustuhan niya ang ganda ng gabi, no? Oo nga. Si Manuel, paborito niyang tingnan ng dagat. Itong ruta ninyo, maganda ang pagkakaayos. Pati ang ganda ng gabi sa daan, hindi namin napalampas. Wala po yun, ma'am. Trabaho po namin yan. Napansin ko po kasi na medyo malamig po. Kaya kumuha po ako ng kumot para kay Sir Reyes. Balutan niyo na po siya para hindi po siya lamigin. Salamat. Salamat, Grace. Lagi kang maasikaso. Wala po yun. Enjoy po kayo. Handa ka na ba sa susunod natin? Manuel.